So eto na po, may magpapakulong na daw kay Martin Romualdez. So sino kaya ito mga sangkay? Pag-usapan po natin. Nako, may alas laban po kay dating Speaker Martin Romualdez. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so tingnan po natin tong balita. Kasi, ayon po sa mga bali-balita ngayon, mga sangkay na lumabas, may isang tao na po na magpapakulong kay Romualdez. Alam nyo ba kung sino yan? Ito daw po ay si Bunuan. Ayan po mga sangkay. Si Bunuan daw po ang magpapakulong kay Romualdez. Ayon po kasi sa report, Manuel Bunuan to pin down Martin Romualdez. Nako. Yun pala ang purpose daw mga sangkay kung bakit itong si Bunuan, no? Si Bunuan ay biglang magiging state witness. At may nagsiwalat din po nito mga sangkay, ito basahin po natin. Yung political marites po natin, no? Mahirong po kasi siyang isiniwala tungkol po dyan kay Bunuan. Na ayon po sa kanya, yan, ito, basahin ko na lang ha. Ito po ay si Ramon Tulfo. Pinost niya po yan mga sangkay, ayan po. Sabi po dito, kaya naman pala ginawang state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ay dahil malapit na siyang mategi. Malapit na daw po siyang pumanaw. Dahil daw po sa matinding karamdaman. Alam niyo na siguro pag matinding karamdaman, ano pa ba yung pinakamatinding karamdaman? Yung naiisip niyo, yun na yun. Sabi daw po ng kanyang Tweety Bird, marami kasing nagalit na mamamayang Pilipino sa pagiging state witness ni Bunuan sa trillion peso flood control scam. Kahit nga ako mga sangkay, nag-question po ako nun. Diba? Napaisip ako, teka lang mga pare, bakit naman gagawing state witness itong si Bunuan? Siya yung DPWH Secretary at that time, ibig sabihin, big fish po siya. Malaking isda po siya. So bakit siya gagawing state witness? Yung pala, may purpose daw. Ang purpose, siya ang magiging tulay para mapakulong si Romualdez. Ngayon, ito ang balita. The decision to make Bunuan a state witness in the biggest corruption of the government funds is based on the assumption that a dying man will tell all. So, ano na daw, mga sangkay, papanaw na daw si dating Secretary Bunuan. Malapit na daw siyang kunin ng ating Panginoon. Kaya daw po siya ay magsasabi na ng totoo. Yun daw po ang paliwanag mga sangkay. Sasabihin na daw po niya lahat. Pambihira. He is expected to implicate the high officials that he knows benefited. Pambihira. May isisiwalat pala siya dito. So kung ganon mga sangkay, di go na lang. Kung totoo yan baka mamaya, ano lang yan, marites lang para makalusot. Kasi pag ginawa kang state witness, absuelto ka na dyan no? So, inaasahan daw po mga sangkay na ilalabas niya. Hindi lang si Romualdez, kundi lahat na po ng mga matataas na opisyal na alam po nila na nagbenepisyo mga sangkay sa pagnanakaw. Sabi pa, ito pa yung marites mga sangkay. Anyway, di naman daw niya lahat pinakinabangan ang perang ninakaw niya.
malaking halaga ang napunta sa boyfriend ng kanyang kalaguyo. Loko din talaga itong si Ramon Tulfo. Ang tindi po ng mga marites niya. Ayan po yung post niya, mga sangkay. Pero, sabog na sabog po yan ngayon, mga sangkay, sa mga balitaan. Na itong si Bonoan ay gagawing state witness para daw po ilaglag na si Romualdez kasi wala pong ebidensya daw eh. Wala pong malalim na ebidensya unless may isang tao na alam ang lahat ng nangyayari na kayang magsalita. Ayan po, the Office of the Ombudsman noong June 30 ay tinanggap si former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan bilang isang state witness. Dahil ang kanyang testimony ay inaasahan na magpapalakas sa case build-up laban daw po kay former House Speaker Martin Romualdez. Yan ang maganda. Kung totoo to, mga sangkay, hindi ayos, no? At least, bago ka pumanaw, may nagawa kang mabuti para sa ating bayan at para sa mamamayang Pilipino. No? Ito, mga sangkay, may nagsalita po dito. Ayon po kay, sino ba itong nagsalita dito, mga sangkay? Tagapagsalita, si Clavano. Ayan. Iyon po ang gusto nating ipaliwanag. This whole rally today comes from the context na sinasabi nila na baka we are pinpointing or targeting certain people only. Hindi po totoo. Hindi po totoo yan dahil ang kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger day by day. Aba, mga sangkay. So, ano yung na-absuelto sila ni Saldico nung sa Quezon City? Anong kaso yun? Iba pa ba yun, mga sangkay? Kasi naghihimutok yung mga Pilipino eh. Pero sana totoo itong sinasabi kasi ako, mga sangkay, hindi po ako magbubulag-bulagan, magtatanga-tangaan sa mga nangyayari. No? Ang gusto po natin dito unahin yung mga totoong korap. Yung kay Marcoleta, mga sangkay, naisip ko lang. Teka lang, bakit natin kailangan unahin yun? Samantalang yung nauna, itong flood control na maraming mga opisyal ang involved. Nauna yun. Pero bakit pinagtuunan ng pansin ang kay Marcoleta tungkol sa donasyon mula po sa private citizen? Diba, mga sangkay, yung pera na yun, hindi naman galing sa gobyerno. Ang pera na yun galing sa mga private na pagkatao. Pera nila na dinonate. Ang problema lang, hindi diniklara ni Marcoleta na yun ay donasyon nung siya ay nangangampanya. Pero kumbaga, ano pa yun eh? Kayang lusutan pa yun eh. Ang pinakamilalang plunder ay kung galing ang pera sa kaban ng bayan na ninakaw. At yun yung problema ngayon natin sa korupsyon na nadiskubre ng ating presidente na si PBBM. Malalang korupsyon na matagal na pong nangyayari, hindi lang sa panahon ni PBBM, mahabang panahon na pong nangyayari yan. Dapat yun ang unahin ng mga kongresista, mga senador, na andyan pa rin ngayon, nakapakalat-kalat. Diba, mga sangkay? Marami yan eh. Pero bakit hindi pa rin mapakulong itong mga to? Diba? Yun yung tanong natin, mga sangkay. Bakit inuuna pa po yung ibang mga tao? Samantalang, kung mayroong dapat unahin, yung mga magnanakaw sa pera ng kaban ng bayan. Ako, mga sangkay, walang problema. Okay, ikulong nyo si Marcoleta. Isunod nyo siya. Pero wag nyong unahin. Unahin nyo yung mga nandito sa yung mga nauna. Then pagkatapos nun, yung Marcoleta naman, sige, go. Kasi magkakaalaman pa rin naman yan sa korte. 'Di ba? Pero mas masaya saan, ito yung magpapaganda sa imahe ng ating presidente. Kung yung mga kurap na mga kongresista, dahan-dahan na pong madadampot isa-isa. Tumatakbo yung oras eh. Tumatakbo, July na po ngayon. July na, mga sangkay. Diba? Ang bihira. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito, mga sangkay? Na ito na daw po yung alas na magpapakulong
kay Romualdez. Walang iba, kundi si Bunuan. Pabor ba kayo dyan? Comment down below mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.